Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, sa kabila po ng sandamakmak na kaso ang isinampa po mga kabida, no? Laban ho kay Vice President Sara Duterte at yung paninira, akusasyon laban ho sa kanya, no? Mga kabida, nakuha pa pong sabihin po ng Vice Presidente, ano, na siya po ay pinagpala po mga kabida, no? Dahil ho sa hindi raw siya iniwan ng kanya hong taga-suporta po ng mga Pilipino, ano po, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po ito hong article po ng ang balita ngayon, ano, kasi dito ho natin makikita mga kabida yung katatagan po ng Vice Presidente po, ano, mga kabida, sa kabila ng pang-aatake laban sa kanya. Okay? Kaliwat kanan po, ano, mga kabida. Parang siya na yung target po ngayon, ano, ng kanyang mga detractors po. Okay? Eto, tunay akong pinagpala bilang isang politiko. Ito yung kanilang titulo po, ano, mga kabida. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang taus-pusong pasasalamat dahil nananatili umano ang suporta ng taong bayan sa kabila ng mga akusasyon at paninirang ibinabato laban sa kanya, mga kabida. I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin ang taong bayan. Ang pahayag ay kasunod ng mga reklamong plunder na inihain ng ilang civil society groups kaugnay ng umano'y 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tinawag ng Vice Presidente na isang fishing expedition ang mga kasong ito at hinimok ang publiko na huwag magpadala sa paninira. Iginiit na batid ng mga mamamayan kung alin ang katotohanan at alin ang pamumulitika. Ayon. So yun po mga kabida, no? Yun yung naging tugon ng Vice Presidente doon ho sa isinampang mga reklamo sa kanya dyan po sa Office of the Ombudsman, ano, mga kabida. Plunder, malversation of public funds, ano, graft and corruption, bribery, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kung titingnan mo yung dala po nilang mga dokumento, ang dami po, ano, sandamakmak na mga dokumentong kanilang ipinakita po mga kabida, no, sa taong bayan. Yun daw yung mga ebidensya, no? Titingnan po natin yun, ano? Kasi po, unang-una, isa lang po ang panlaban po ng Vice Presidente dyan, mga kabida, ang Commission on Audit, ano? Wala na pong iba. Kasi po, batay ho sa ating saligang batas, ang tanging ahensya po, ano, na ginawaran po ng mandato ng Constitution po natin para ho sa pag-audit sa lahat ng mga public funds, mga kabida, ay ang Commission on Audit. At alam naman po natin, ano, kung ano po yung naging komento po ng COA po, mga kabida, ano, patungkol ho sa confidential funds po ng Vice Presidente, ano. Katunayan yan, binigyan pa nga ng 3 sunod-sunod na taon, ano, ang Office of the Vice President ng unqualified opinion, ano, mga kabida. Okay? Isa po sa mga ahensya po ng gobyerno na tumatalima po, mga kabida, sa mga panuntunan po ng Commission on Audit pagdating ho sa disbursement, mga kabida, at paggamit po ng pondo ng bayan. Ayan. Ewan ko ba kung saan po nanggaling po ito hong mga sinasabi po nilang ebidensya po, ano, mga kabida, na para bang nagkukumahog ito hong mga taong ito, ano, na mapapanagot at panagutin, ano, ito hong si Vice President Sara Duterte. In fact, sa isang article na aking nabasa po, ano, mga kabida, gusto ho ng isang paring Katoliko, ito hong si Father Villanueva, no, mga kabida, isa sa mga nagsampa po ng complaint laban ho sa Vice Presidente dyan sa Office of the Ombudsman, na ipakulong na itong si Vice President Sara Duterte, ano, inimok niya ito hong si Ombudsman Rimulya. Paano mangyari yun? May proseso tayo, ano, hindi pwedeng ipakulong nyo kaagad ang Vice Presidente na hindi po dumadaan sa proseso, ano? Meron po tayong due process na tinatawag. Okay, mga kabida. Okay, dadaan muna yan sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Okay, bago po nila sentensyahan yan kung meron mabong probable cause o wala, ano, mga kabida, ano po.
abangan po ninyo yung aking vlog patungkol po sa naging analysis po ng isang abogado po, ano, mga kabida, patungkol dito sa kasong o complaints na isinampa po laban ho kay Vice President Sara Duterte, kung tatayo ba ito sa korte o hindi, ano, mga kabida. Okay? Kagaya ng sinabi ko po, isa lang po ang bala ni Vice President Sara Duterte dito. Ito ho ang Commission on Audit at wala na pong iba, mga kabida. Okay? Kung meron man pong maraming bala, ito hong mga detractors, mga nagsampa po ng kaso against the Vice President, mga kabida, no? Okay? Kahit na gamitin pa nila yung investigasyon po ng Committee on Public Accountability, mga kabida, ng House of Representatives, ano? Kasi sila yung unang nagrekomenda, no? Nasampahan po ng kasong plunder, malversation, ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida, bilang offshoot doon ho sa kanilang ginawang investigasyon, ano? Yan po sa House of Representatives. Okay? Kung titingnan mo yung kanilang dalang mga dokumento, okay, tambak na tambak po, mga kabida yon. Ang dami po, ang dami. Okay? So titingnan po natin kung gaano po karami yung ebidensya, gaano katindi yung ebidensya po nila, mga kabida. Pero ayon ho sa ilang mga eksperto, okay, kung pagbabasihan lang po yung COA report, mga kabida, hindi ho makatayo. Ito hong plunder, malversation of public funds na kanilang isinampa po, mga kabida, diyan po sa Office of the Ombudsman. Alright, kaya nga kung based on observation, no, sa demeanor po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, parang relax na relax lang po. In fact, kung titingnan po natin, mga kabida, no, while busy ito hong mga taong nagsampa po ng reklamo kay Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman, ito naman pong si VP Sara na nasa The Hague, masaya at enjoy po masyado doon po, mga kabida, no? Parang wala lang po. Okay? Kahit na po, meron pa pong inilabas na isang suspicious na affidavit ng isang Ramil Madriaga po, mga kabida, pero wala lang po sa kanya, ano? So, ibig sabihin, kampante po siya, mga kabida, na wala hong patutunguhan po ito hong mga asuntong isinampa po laban sa kanya, ano, mga kabida. Okay? Kampante po ang Vice Presidente na masasagot niya lahat yon. Okay? Kasi po, malinaw na kasi ano, yung COA report pa lang, mga kabida, it will substantiate, mga kabida, dun ho sa argumento po ng Office of the Vice President at ni VP Sara na wala ho silang ginagawang masama. Okay? So, titingnan lang po natin to, ano? Kasi po, yun nga dito pa lang sa sinabi po ng Vice Presidente, siya po ay pinagpala na politiko. Meaning, blessed masyado, mga kabida, no? Pag sinasabi mong blessed, pinagpala, ibig sabihin yan, isang katutak po yung blessings na dumating sa kanya. Okay? Kung marami man po yung kasong isinampa laban sa kanya, kabaliktaran po, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte. Okay? Umuulan, bumabaha po ng grasya sa kanya, mga kabida, no? Kaya blessed na blessed po ang Vice Presidente ayon po sa kanya, ano po, mga kabida. So indikasyon yan, mga kabida, no, na talagang okay po, no? Tanggap po ng Vice Presidente ito hong mga nangyayari po sa kanyang buhay. Okay? Yung mga paninira laban sa kanya, mga kabida, siguro expected na po yan yan. No? Yan talaga, mga kabida, pag nasa politika ka, no? Okay? Kahit na po yung kasuluk-sulukan na mga sikreto sa buhay mo, kakalkalin yan. Ano? Mga kabida, dahil public figure Okay? Hindi na privado yung pagkatao mo, kundi pag-aari na po ng publiko, ano? Mga kabida. Kaso lang po, maraming mga tao talaga, mga kabida, na inggit, ano? Gusto talaga nilang bumagsak ito kung si Vice President Sara Duterte, kahit ano-ano na lang po ang kanilang ginagawa po ngayon. Ano? Mga aligasyon, kung saan-saan na lang po nila pinulot po, mga kabida, yung kanilang mga witnesses, ano? Ito lang kay Ramil Madriaga, hindi ko alam kung saan po pinulot po ito, ano? Kung bakit biglang lumitaw po, mga kabida, ano po? Okay? Nanggaling pala yun sa kulungan, Doon pala hinugot yun, mga kabida. Sa kulungan, bigla na lang pong naglabas ng affidavit, Pero anyway, wala hong problema yun. Kasi yun nga medyo nakitaan po ng inconsistencies po, mga kabida,
ito hong si Madriaga sa kanyang affidavit po, ano. So, let's wait and see. Titingnan po natin ang magiging ending ho dito, ano. Basta tingin ko lang po dito mga kabida, okay, sa akin lang po ito ha. Kung hindi lang talaga magpapadala ito hong si Boying Rimulya sa presyo ng politika at syempre utang na loob. Okay? Kung sino man po yung naglagay sa kanya diyan, ano, mga kabida, kung patas lang talaga ito hong si Boying Rimulya, makikita po niya yung tunay na ebidensya, ano. Makakapagdesisyon po siya ng ayon, mga kabida, sa ebidensya at ayon po sa batas, mga kabida, no. So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.